Reconnect. Ang maing buntag sa tanan sa maabot ni ini nga live coverage. O karong buntaga ang atong pagkatunaan ay mahitungod sa Book of Revelation. So, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin. Ang mga mahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo ni buntagon, O Lord God. This morning, Panginoon, thank you for sa kalakasan na binigay mo sa amin, O Lord God. As we continue to worship you, Panginoon, I pray, Father God, even sa pagtuon sa mong pulong, Ginoo, samahan mo po kami, igiya mo po kami. Open our spiritual eyes, understanding, O Lord God, that we may, Lord, unawaan, Panginoon, ang iyong isinulat, O Lord God, para sa amin, O Lord God, na mga Kristohanon sa Book of Revelation naman. Thank you po, Lord God, ug salamat tayo sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. Ang Book of Revelation ay ito po ay isinusulat noong 95 AD, the Day of the Lord. So, mula sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, 95 years bago ito isinulat, o 95 years saka pa lang ito isinulat ang Book of Revelation. So, ang sumulat nitong libro na ito ay si Apostle John, yung pinaka-love ng ating Panginoong Hesus, yung sa Last Supper at nung nakahilig sa dibdib ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay si John the Beloved. Si John the Beloved po ay human writer ng the Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd Epistle of John, at saka itong Book of Revelation. Sabi ko kanina, sinulat po ito ni Apostle John more or less 95 AD. Some Bible scholars call it the Theology of Hope. Bakit tinawag nila itong the Theology of Hope? Kasi po ay dito nakasulat, ipinapakita sa ating Panginoong Diyos ang kahantungan ni Satanas. Dito makikita natin, kung basahin natin ang Book of Revelation, na si Satanas ay talagang talunan na. At makikita din, talunan na at siya po ay itinapon sa lake of fire, kauban kasama ang kanyang mga kampon ng mga demonyo. At saka yung mga taong nire-reject ang ating Panginoong Hesukristo. Dito din po makita natin ang mga Kristohanon, yung mga followers ni Jesus Christ, tayo na mga Christians, makita natin na nakasecured na tayo sa lugar kung saan inihanda ng ating Panginoong Hesus ang langit. Na kung tayo ay magpapatuloy lamang sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, continue our faith to the Lord Jesus Christ, siguradong tayo ay mapasama niya sa kanyang langit na inihanda para sa mga faithful na mga Kristohanon. So, kaya naman pinangalanan ito ng some Bible scholars, the Theology of Hope. So, in this book, matod ko pa kanina, we can see God's revelation of Satan and his demons dome. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 10, ito po ang ating mababasa. The devil who deceived them was cast into the lake of fire. So ano daw? The devil or Satan who deceived, kinsa kining gi-deceive niya ang mga Kristohanon, the Christians. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet, so kinsa kining beast of false prophet, Antichrist, o ang leader sa one world religion nga false prophet, and they will be tormented day and night forever and ever. So makita nato ang kahatulan na ni Satanas at sa kanyang mga kampon doon sa lake of fire. So tapos na, kaso lang nire-replay lang, hindi katapos na sa mga mata ng ating Panginoong Diyos, kaso lang papunta pa lang tayo doon bilang tao. Makikita din natin dito ang mga righteous o mga Kristohanon, the Christians, and the unrighteous faith. Ang mga Kristohanon o dili Kristohanon ang ilang padulgan.
Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 15, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So, kahapon yata ay napag-aralan natin na sa judgment man ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay sa ating Panginoong Jesucristo ay papunta siya sa impyerno or papunta siya sa second death, the lake of fire. Yun na nga na ang mga Kristohanon, totoong Kristohanon o totoong Christians, ang kanilang pangalan ay nakasulat yun sa aklat ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang hindi Christian, non-Christians, their names will not be written in the book of life. So, papunta sila sa lake of fire, matod pa sa atong ibasa karon sa Revelation chapter 20 verse 10, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Verse 27, but there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. So, walang makakapasok na individual sa lugar na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, kadto lamang ang mga individual ng kanilang pangalan ay nakasulat sa Lamb's book of life. So, tapos na. Kaso lang kailangan lang natin ipagpatuloy ang victory na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. As Christians, we must continue sa victory nga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. How the saints triumph over the wicked. Pinakita dito kung paano ba nagtagumpay ang mga Christians sa mga taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus, o mga taong nag-reject sa teaching ng ating Panginoong Hesus. Matod pa sa Revelation chapter 12 verse 11, ito po ang sinasabi, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their faith or their testimony, and they did not love their lives even to the death, or to the death. So makita natin din nga paano daw pinagtagumpayan ng mga Christians ang si Satanas mismo at ang kanyang kampon. Pinagtagumpayan daw kini sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, at sa pamamagitan din ng ating testimony patungkol sa ating Panginoong Hesus ngadto sa uban, to others, and they did not love their lives even to death. Kahit ang ating mga buhay ay hindi gaano nating minahal for the sake sa ating Panginoong Jesucristo, for the sake sa testimony natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, that is Revelation chapter 12 verse 11. How the saints, how the Christians triumph over the wicked. So, ano ba ang hulagway sa Book of Revelation? So, tingnan natin ito ngayon. Kung ano ba ang hulagway nitong aklat na ito. So, unang-una, ito po ay, it is God's revelation to you, His children of the future happenings. Gireveal ito ng ating Panginoong Diyos through Jesus Christ. Then Jesus Christ, isinugo niya ang kanyang anghel para i-reveal din ito ngadto kay Apostle John. At si Apostle John, sinulat niya ang lahat niyang nakikita na pinadayag ng ating Panginoong Hesus. Ito ang nasulat sa Book of Revelation. So, sa verses 1 to 2, ito po ang sinabi. Revelation chapter 1 verses 1 to 2. The revelation of Jesus Christ which God gave to Him. So ano daw? Ang revelation, ang pinadayag sa Binisaya, ang pinadayag sa ating Ginoong Jesucristo na ibinigay naman ng ating Panginoong Diyos, ng God the Father, which God gave Him to show His servants things which must shortly take place. Ang mga butang na hapit ng umuabot o
malapit ng darating. And he sent and signified it by his angel to his servant John. So paano ito? From God to Jesus Christ, to his angels, the angels of Jesus Christ, and to his servant, the Apostle John. Verse 2, who bore witness to the word of God, and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. So makita natin dito na si Apostle John ang nagdadala ng witness sa word ng ating Panginoong Jesucristo, o sa lahat niyang nakikita ay kanyang idiniklara dito o isinulat dito sa Book of Revelation. Paano? How did God communicate in unveiling of this future event? So, sabi ko pa kanina, through the Lord Jesus Christ. Matod pa sa verse 1, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servant things take place. So, paano ito i-communicate ng ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan kay Jesus Christ, ngadto sa angel ni Jesus Christ, patungo kay Apostle John. How did God communicate in unveiling these future events? Through his angel, through his servant Apostle John, na nung makita ni Apostle John, kanya namang isinulat ito. Matod pa sa Revelation chapter 22 verse 8, ako si Juan ang nakadungog. Revelation chapter 22 verse 8. Ako si Juan ang nakadungog ug nakakita gayud ni ining mga butanga unsa bay ang nakita nga akong gipangsulat dinhi ni ini nga libro, the Book of Revelation. Human ko kini makita ug madungog, miluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita kanako ni ining mga butanga. So tungod sa iyang siguro kalipay baka milhod siya sa angel nga nagpakita sa kanya nining mga butanga, nag-reveal sa kanya nining mga butanga kay gusto niyang simbahon ang anghel bilang pasalamat o response sa iyang nakita. Pero sa sumunod ni ini sa verse 9, ingon ang anghel nga huwag mo akong sambahin, ang Diyos lamang ang dapat nating sambahin. When will this happen? Kailan? Kanus aba? Kailan ba ito mangyayari? Sa Tagalog, kailan ba ito mangyayari? Sabi ng verse 1, very near or very soon, malapit na. The revelation of Jesus Christ which God gave him to show his servants things which must shortly take mahitabo, shortly take place. Sa verse 3 naman, sa 1:3, muningingon, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Malapit ng mahitabo. So, lahat ng sinulat ni Apostle John sa Book of Revelation except sa chapter 1 hanggang chapter 3, iyan ay nangyari na. So, chapter 4 hanggang chapter 22 ay yan ang sinasabi dito, the time is near or shortly, this must be shortly take place or hapit na mahitabo. Malapit nang mangyayari ang lahat ng isinusulat ni Apostle John sa Book of Revelation from chapter 4 to chapter 22. So, ano pang ibang hulagway o larawan sa aklat ng Book of Revelation? Unang-una, makita nato dito na isinulat ito ni Apostle John para ma-comfort niya ang mga Kristohanon sa kanyang kapanahunan. To comfort God's people or the Christians, matod pa sa verse 3. Ang verse 3, ganito ang sinasabi ng verse 3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. So, blessed daw. In other words, malipayon. Exceedingly happy. Yun ang pinakamagandang translation ng blessed. Exceedingly happy is he who reads and those who hear the words of this prophecy. So ano ba itong prophecy na ito? And keep those things which are written in it, for the time is near. So ang tanan daw, so lahat ng magbabasa
lahat ng magbabasa sa Book of Revelation, lahat ng makikinig, at lahat ng mag-a-apply, ina-apply niya ang kanyang narinig at ang kanyang nababasa, ay exceedingly happy daw sila. Mapalad sila or blessed sila or happy sila. So, iyon ang hulagway na sinasabi ng ating Panginoong Diyos through Apostle John. So, kapag binasa natin ang Book of Revelation, mapalad tayo. So, ito lang ang Book of Revelation sa buong Biblia na talagang dinirisahan na sa pagsabi, pagdeklara ng ating Panginoong Diyos na kapag ang isang tao bumabasa ng aklat na itong The Book of Revelation, siya po ay exceedingly happy. Bakit? Siguro dahil malalaman niya malalaman niya ang pangyayari na marating sa future. Bakit niya malalaman? Dahil sinabi ito ng ating Panginoong Diyos, diniklara ito, pinapaalam niya ito sa kanyang katauhan para sila ay ma-encourage at hindi sila manglupaypay. To whom this blessedness address? So, saan ba ito in-address? Gaya ng sinabi ko kanina, to those who read this book. Blessed is he who read this book. So, yan ay in-address ng mga tao na blessed sila or exceedingly happy sila pag binabasa nila ang Book of Revelation. To those who listen, the do's and don'ts of this book. Verse 3, those who hear the words of this prophecy. To those who are sincere enough to obey what was written in this book. Verse 3, and keep those things which are written in it. So tatlong isinaysay dito ng ating Panginoong Diyos na ang isang individual na bumabasa, dumidinig, at ina-apply niya ang kanyang binabasa at dinidinig, siya ay exceedingly happy. Dito po sa verses 4 to 8, makikita natin nito kung si Apostle John, pinakilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang sinusulatan na mga Kristohanon sa 7 churches. Matod pa sa verse 4, the Apostle John. So, ang writer ay si Apostle John. Human writer. Sabi ko na pa sa Bible inspiration, kung paano ba inspire ang Word of God. Doon ay mayroong dalawang author sa Bible, sa Word of God. Unang-una, ang Espiritu Santo na nag-supervise sa human author na sumusulat sa Word of God. So, ang human author dito, si Apostle John. The author of this book is John, one of the 12 apostles whom the Lord Jesus loved. Siya ay isa sa mga apostoles kung saan siya ang pinakamalapit ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang kanyang hulagway nung magkasama pa sila sa ating Panginoong Jesucristo. John chapter 13 verse 23 to 25, verses 23 to 25, ito po ang sinasabi. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. So itong tao dang ito, si Apostle John, ay ang tawag nito, basta he is leaning in the bosom one of his, sa ating Panginoong Hesus. Kung saan, sabi dito, whom Jesus loved. Simon Peter therefore mission to Apostle John to ask who it was of whom he spoke. Dahil dito sa Last Supper na ito ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostles na mayroong isang apostle niya na mag-traidor sa kanya. Verse 25, then leaning back on Jesus' breast, so nakasandal na siya sa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostle John, he said to him, Lord, who is it? So sino siya, Lord? Sa John chapter 20, verse 20, or 21 verse 20, ito pong sinasabi, then Peter turning around saw the disciple whom Jesus loved following, who also had lain on his breast at the supper, and said, Lord, who is the one who betrays you?
Verse 21, Peter seeing him said to Jesus, "But Lord, what about this man?" Jesus said to Peter, If I will that he remain till I come, what is that to you?" So, uh, oh, dapat daw wala siya pakialam si Apostol Peter, huwag niyang aatog si Apostol John na nakasunod sa kanila. Uh, Verse 23, Then they seeing went out among the brothers that this disciple, the Apostle John, would not die. Yet, Jesus did not say to him that he would not die. But, if I will that he remain till I come, what is that to you? So, yun na nga, hindi sinabi ni Jesus Christ na si Apostle John ay hindi mamatay, pero sabi niya, kung gusto kong sa aking second coming, buhay pa rin siya. Anong pakialam mo? Ito si Apostle Peter medyo tiniran ng ating Panginoong si Kristo sa passage na ito or sa incident na ito. This is the disciple, sa verse 24, this is the disciple who testifies of these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. So, kininang passage sa Book of John, so matod pa ni Apostle John nga siya ang disciple nga sumulat ni ini ug ang kanyang testimony ay makatotohanan gayon. Ang pinadalhan ni Apostle John sa Book of Revelation, kanyang sinusulatan. To the 7 churches which are in Asia. So ang sinusulatan niya sa Book of Revelation ay ang mga Kristohanon, the Christians, the Christians sa nga andoon sa Asia Minor. So 7 churches or 7 group of Christians will are in Asia or Asia Minor. Who are these churches? So sino tong mga churches na ito? Revelation chapter 2 hanggang chapter 3, nakasulat doon kung sino itong mga churches na ito. Number 1, ito ay Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. So, lahat-lahat ay 7 silang klase na mga churches or na mga Kristohanon or Christians. Greetings ng ni Apostle John ngadto sa kanyang sinusulatan. Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. So, kung titingnan natin, ano ba itong grace? Yung grace ay yung parang pabor na ang makadawat nito ay undeserving favor na madawat sa usa ka tawo. Ito namang peace ay makuha lang itong peace ng isang tao kapag kilala niya ang nagbibigay nito. Kilalang kilala niya ang nagbigay nitong peace na ito. So, ang peace na ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne. So, galing ang grasya at ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Saka mo lang matamasa, ma-experience ang tunay na kapayapaan kapag kilala mo ang nagbigay nito. So kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Diyos, never mo ma-experience ang totoong kapayapaan na nanggaling sa Kanya. Kung hindi mo kilala ang ating Panginoong Diyos, never mo ma-experience ang grace na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa sinumang karapat-dapat nito or tumatanggap nitong grace na ito. At least, ang requirements nito, dapat kilala mo ang nagbigay nito. Halimbawa, kung may magbigay halimbawa kung ang usang tao ay hindi ko siya kilala, tapos magkasama kami magkasama kami sa isang bahay, hindi ko siya gaanong kilala, paano ako magkaroon ng peace of mind na hindi ko naman siya kilala? Yun din, kung ang ating Panginoong Diyos hindi mo gaanong kilala o hindi mo kilala, paano ka magkaroon ng kapayapaan na galing sa Kanya na hindi mo naman siya kilala? Yun na nga ang dahilan kung bakit inutusan
ang bawat isa, lalo na ang Kristohanon or the Christians, na istadihan yun ang kanyang written word para makilala nato ang ating Panginoong Diyos. Hindi lamang historically, kung dili personally, makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Okay. Verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. So, galing sa ang greetings, galing sa ating Panginoong Diyos, at saka kay Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Siya daw ang faithful witness. So, sa paanong paraan naging siyang faithful witness? Dahil kahit doon na sa kamatayan, faithful lang siya, faithful pa rin siyang sumunod sa utos ng God the Father. So, iyan ang larawan ng faithfulness ng ating Panginoong Hesus, na kahit sa krus ng Kalbaryo, andun pa rin siya, hindi pa rin siya naghiwalay kahit sa sinapit niya sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, nagtatrust pa rin siya, o andoon pa rin ang kanyang loyalty sa ating Panginoong Diyos o sa God the Father. Yun na nga na paano ba ang isang Kristohanon maging faithful sa ating Panginoong Diyos? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, those who are faithful to the end or persevere to the end will be saved. So kahit anong mangyari sa ating buhay, anumang sitwasyon sa ating buhay, dapat ang ating faithfulness, dapat ang ating faith, ang ating pagtuo sa ating Panginoong Hesus ay mananatiling matibay dahil dahil sa ating loyalty sa ating Panginoong Hesus. At ang sinabi pa dito, the firstborn from among the dead. Si Jesus Christ daw ay firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. So, walay argumenta ng ruler over the kings of the earth dahil ang ating Panginoong Hesus tunay na ruler siya sa lahat ng mga hari sa mundong ito. Pero itong firstborn from the dead, mahirap din itong unawain. Bakit firstborn from the dead ang ating Panginoong Jesucristo? O sa Binisaya ito, sinabing unang nabuhay mula sa mga patay. Sa Tagalog na unang nabuhay mula sa mga patay. Firstborn from among the dead. Ang ating Panginoong Jesucristo, before pa sa Kanya, marami nang buhay mula sa mga patay. Mababasa na mayroong nag-resurrect doon, nabubuhay doon mula sa mga patay. Si Lazaro na binuhay ng ating Panginoong Hesus sa pagkamatay sa ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Marami daw libingan o maraming libing na nabuksan at nag-resurrect ang katauhan sa ating Panginoong Diyos. So, marami pang mga individual na unang nabubuhay sa ating Panginoong Jesucristo. So, bakit ito sinabi dito sa Revelation chapter 1 verse 5, the firstborn from the dead? So, simple lamang yan. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang unang nabuhay mula sa mga patay na nagkaroon ng glorified body. Siya lamang at wala ng iba. Yung ibang naunang nag-resurrect sa Kanya, nag-resurrect sila, nabuhay sila muli galing mula sa mga patay, pero wala pa sila mga glorified body kagaya sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus na nag-resurrect, merong laman, merong buto, pwede siyang kumain dahil meron na siyang glorified body at hindi matay pa muli. Matod pa sa Colossians, kung hindi ako nagkamali, na ang sumunod ni Ana na magkaroon ng glorified body ay ang mga Christians sa rapture day, sa second coming, kung saan i-resurrect ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng mga Christians at bibigyan sila ng glorified body na kaparihas sa ating Panginoong Hesus. Yun nga na, He is the firstborn, Jesus Christ is the firstborn from the dead. So balikan ko, who is and who was and is to come, is speaking of God the Father. But this is also
talking of the Lord Jesus Christ. Revelation chapter 1 verse 7, ito ang sinabi, "Behold, He is coming with the clouds. He is coming with clouds. And every eye will see Him, even he who fears Him." Katong yung sa kanyang tagiliran, nagbangkaw sa kanyang tagiliran, "And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen." So sa chapter 1 ng Book of Revelation, verse 7, dito sinasabi na si Jesus Christ ay He is coming with clouds. Sa verse 4, makita usab nato nga ang sinabi sa verse 4, itong sinabi ng verse 4, "Grace to you and peace from Him who is and who was and who is to come." Speaking of God the Father. So, Jesus Christ and God the Father ay, yun na nga, iisa lamang sila, iisang Diyos, revealed in three distinct person, kasama ang Holy Spirit, Father, Son, Holy Spirit, distinct person. Yun na nga na kung paano ang Diyos Amahan, kung ano ang nature niya, ganun din si Jesus Christ. Dito sa verse 4, matod pa dito, ang sinabi dito, ang God the Father who is, past tense, who is present, and who was, past tense, and who is to come, future tense. So, ang babalik dito sa mundong ito, ng second coming, ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Wala tayong mabasa na ang God the Father babalik dito sa mundong ito. Si Jesus Christ lamang ang babalik sa mundong ito. At sa verse 7, sinabi dito, yun na nga, sinabi dito, na si Jesus Christ ay babalik sa mundong ito. Tapos sa chapter 19 ng Book of Revelation verses 11 to 16, ito po ang sinasabi, "Now I saw heaven open." So nakita ni Apostol dyan na ang kalangitan ay nagbukas, o ang langit ay bumukas. "And behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war." So sa katuwiran daw, ang sinasabi dito ang Jesus ay siya daw ay mag-judge ng katotohanan. In righteousness he judges and makes war. Verse 12, "His eyes were like a flame of fire." So ang mga mata daw niya ay parang santilmo. Dili parang santilmo, kundi ang mga mata niya ay nagkalayo, umaapoy. And on his head were many crowns. So many crowns on his head. Meron siyang corona sa kanyang mga ulo. He had a name written that no one knew except himself. He was clothed with a robe deep in blood. Dahil namatay ang ating Panginoong Jesucristo, so yon ang description sa kanya, deep in blood ang iyang clothes. And his name is called the Word of God. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him in white horses. So ang army daw sa heaven, hindi sigurado dito, hindi sinabi dito na mga Christians ba ito na na-rapture na, o sila daw ay nagdadamit ng fine linen, white and clean, followed the Lord Jesus. Verse 15, "Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress and the fierceness and wrath of God Almighty. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords." So sabi ko kanina na walang lalis, walang argument, ang ating Panginoong Jesucristo, siya talaga ang King of Kings and the Lords of Lords. So ang greetings ng ating Panginoong Hesus, verse 5, "From Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from among the dead, and the rulers over the kings of the earth." Jesus Christ is declared here as the faithful witness, the first person who resurrect. So sinabi ko na kanina, the first who resurrect with glorified body from the dead, ruler of the kings of the earth, the ruler of the kings of the earth. Tapos
Verse 5 pa, freed the believers from the slavery of sins. Was us from our sins in His own blood. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga tao na tumanggap, ni-receive nila ang rulership sa ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay o sa kanilang pagkatao, sila lang po ang hinugasan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang banal na dugo para sila ay maging malinis sa mga mata sa Diyos Amahan. So yun na nga na, paano ba i-free ang mga Christians from slavery of sin? Iyan na nga po, hinugasan sila ng ating Panginoong Kristo, pinapatawad sila ng ating Panginoong Kristo dahil sila ay mituo sa atong Ginoong Kristo. Yun ang isang requirements na matapos ang usa ka tao maniwala sa ating Panginoong Kristo, ay siya po ay nagpakumbaba sa kanyang sarili, hihingi ng kapatawaran ng ating Panginoong Kristo, at ang ating Panginoong Diyos naman ay sinabi niya sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all of our unrighteousness. So yan ang promise ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Ang kasalanan na hindi mapapatawad ng ating Panginoong Diyos ay ang kasalanan na hindi hinihingi ng kapatawaran sa Kanya. So, made the believers a kingdom of praise. So, sa verse 6 ng chapter 1 ng Book of Revelation, sabi dito, has made us kings and priests to His God and Father. Kasama si Apostle John, na human writer sa Book of Revelation, sabi niya, has made us kings, mga hari, and praise to His God and Father. For what purpose that God made us kingdom of praise? Isang purpose lamang, to serve Him. Ano ba ang ginagawa ng mga pare? So ito ang ginagawa ng mga pare, harianong pare. So ito din ang gagawin sa lahat ng mga Kristohanon. Sabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are the Christians, the Gentile Christians, kasama na ang mga Jewish Christians. Sinabi ni Apostle Peter dito, but you are a chosen generation, a royal priesthood. Bakit royal priesthood? Dahil ang ating Panginoong Diyos ang nagpili sa atin, nag-pick sa atin para mahimong harianong pare niya, a holy nation, His own special people, that you may proclaim. So, anong gagawin daw ng isang Kristohanon, ng pinili ng ating Panginoong Diyos? That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So, i-proclaim na to ang praises ng ating Panginoong Diyos na nagtawag sa ato mula sa kangit-ngit at dinala tayo sa Kanyang marvelous light. Yun na nga. So, ano pa ibang trabaho ng isang pare? Interceding the people to our God. Mediator. Mediator ang isang pare. Kung titingnan natin ang pare sa Old Testament, nag-mediate sila sa mga tao sa bansang Israel ngadto sa ating Panginoong Diyos. Service-oriented people. Basta service-oriented people ang larawan ng isang pare sa ating Panginoong Diyos. Praise ng ating Panginoong Diyos. The Lord's presentation at His coming at the clouds. He's coming with the clouds. Every eye can see, even those who pierced Him. Bisag katong nagbangkaw sa kanyang tagiliran, makakita sa iyang pagbalik. So, ang second coming pala sa ating Panginoong Kristo ay hindi secret. Bakit? Every eye can see, even those who pierced Him. This passage speaks of the Lord Jesus Christ because the Father was never pierced with a spear. Ang atong Ginoong Kristo lamang. Every eye can see, even those who pierced Him. Matod pa sa John chapter 19 verse 34, ito po ang sinasabi ni
John pa rin, Apostle John pa rin. But one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Itong eksena na ito, si Jesus Christ ay nakahang sa cross sa Golgotha or sa Calvary, at isang sundalo ay tinira ang kanyang tagiliran ng bangkaw o spear. Yun na nga na chapter 1 verse 6, even the soldier who pierced him ay makakita sa kanyang second coming. I don't really know how will this happen, that every people who are alive will see Him coming down in the sky. Sa Acts chapter 1 verse 9, kung hindi ako nagkamali, yung nag-asina na nagkayab na ang ating Panginoong Kristo ngadto sa langit pabalik sa Amahan. Sabi ng angels doon sa kanyang mga disciples or apostles, sa kanyang 11 apostles, na kung paano si Jesus Christ umakyat sa langit with the clouds, ganun din ang kanyang pagbalik. So, coming down in the sky with the clouds, ang iyang sasakyan, ang kanyang mga panganon. So, I don't know kung paano ang lahat ng mga mata makakita kay Jesus Christ, even kato yung namatay na nga sundalo nga nag-pierce sa kanyang tagiliran sa spear. So, problema na ng ating Panginoon Diyos, o problema na ng Espiritu Santo ang padayon o patuloy na magpapaintindi sa atin kung paano ito mangyari. Every eye will see Him. So, lahat ng mga mata ay makakita kay person. All the people will mourn when they see Him. So, ang lahat daw na tao sa buong mundo, dahil all the people will mourn when they see Him, ay iiyak sa ating Panginoong Kristo. All the tribes of the earth will mourn because of Him. This is perhaps speaking only those who don't make the Lord as their personal Savior. Yung mga tao na nire-reject nila ang ating Panginoong Isos, even His teaching, siguro more or less yun lang ang iiyak, dahil magsisisi sila sa huli sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaso lang, dunay limitasyon ang grasya sa atong Ginoong Kristo. So, dunay period of time na dili nato maluko ang atong Panginoong Diyos. Yun na nga na, mintras mahaba pa ang panahon, today is the day of our salvation. So, katong mga tao na wala pang relasyon ng ating Panginoong Sos, today is the day of your salvation. I-receive si Jesus Christ, imbitahin mo si Jesus Christ, i-receive siya as your personal Savior, Lord and Savior, na siya ang maghari, siyang personal na kinabuhi. I-receive siya, maniwala ka sa Kanya, at ang lahat ng sinasabi niya sa Kanyang written word ay i-apply mo sa iyong sarili with the help of the Holy Spirit. The second coming of the Lord is the blessed hope to all the believers, to all Christians, but judgment day to those who don't believe on Him. Mao kini ang malipayong adlaw, malipayong pag-asa sa tanang mga Kristohanon. Ngunit ito naman din ang nakakalungkot na araw o na pangyayari sa lahat ng tao na ayaw gawing personal Savior, ayaw gawing hari sa kanilang sariling pagkatao ang ating Panginoong Kristo. Bakit? I-judge sila ng ating Panginoong Sos. Titus chapter 2 verse 13, ito ang sinabi ni Apostle Paul ngadto kay Titus, looking for the blessed hope. So, exceedingly happy sa inaasahang araw na ito, and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang blessed hope ng isang Kristohanon ay ang second coming ng ating Panginoong Isos, o ang rapture na paggagawin ng ating Panginoong Isos ngadto sa lahat ng mga tao na naniniwala sa Kanya, who believes in Him. Verse 8, the omnipotent God. Makita nato din ang makapangyarihang Diyos sa Revelation chapter 1.
Sabi ng ating Panginoong Diyos, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord who is and was and who is to come, the Almighty. So itong title na ito, itong Alpha and Omega, title rin ito sa ating Panginoong Hesus. Itong who is to come, ang ating Panginoong Hesus lamang ang babalik dito sa mundong ito. So, sa madaling sabi, ang verse 8 ay speaking ng ating Panginoong Hesus, at the same time, speaking din since the Lord Jesus Christ simply shows Himself as the Almighty, who is over all the ages. This passage speaks sa Ginoong Hesus, kay wala kita'y mabasa sa written word of God nga ang Diyos Amahan will come again in this world. Si Jesus Christ lamang who is coming in the clouds. Verse 8 is the passage nga naghulagway sa Ginoong Hesus in this book. Halimbawa, Revelation chapter 1 verse 7. 17 na lang, sa 17 na lang. Ibang passage na lang. Verse 17. Pagkakita ko kaniya ni Apostol John nung makita niya ang risen Lord Jesus Christ, pagkakita ko sa kaniya, natumba ako nga mura nagpatay diya sa iyang tiilan. So ang hulagway ni Apostol John nung matumba siya ay papunta sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang tiilan, na bagsak siya nga murag nakadapa siya sa tiilan sa atong Ginoong Jesucristo. Gipatong dayon niya kanako, gipatong ni Jesus Christ niya kanako ang iyang tuong kamot og miingon, ayaw kahadlok, ako ang sinugdanan og ang katapusan sa tanan. Sumatod pa ni Jesus Christ, gigamit niya ang title sa God the Father, kung saan ang God the Father sa Isaiah chapter 44, kung ako nagkamali, diya, ng mga passage diya, giingon ang God the Father nga, I am the first and I am the last, the beginning and the end. Dito sa verse 17, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, using the title of God the Father, I am the first and I am the last. Ako ang sinugdanan ug ang katapusan sa tanan. The Alpha and the Omega. The first alphabet, the first Greek alphabet Alpha, and the last alphabet in Greek Omega. Ako ang Alpha ug ang Omega, verse 13, nga ang buot ipasabot ang kinaunahan ug ang kinaulahian, ang sinugdanan ug ang katapusan sa tanan, si Jesus Christ. Mao kini ang overview sa hulagway sa Book of Revelation nga gipakita sa atong Ginoong Dios sa mga Kristohanon para kita magkaroon og pag-asa. Nga humana, tapos na humana sa atong Ginoong Jesucristo ang kinahanglan lamang nato nga mga Kristohanon, ipadayon nato ang kadaugan nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, ang kadaugan nga kita usab madawat nato kini o masunod nato kini dahil padayon man kita diha sa atong Ginoong Jesucristo. So mao na ang hulagway sa Book of Revelation gikan sa verses 1 paingon sa verses 8. Siguro ugma ipadayon nato ang verse 9 hangtod sa verse 20. Verses 9 to 20 ang atong ipadayon ugma sa pagtan-aw nato, sa padayon natong pagtan-aw sa Book of Revelation. May God bless you. May God make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og daghang ang salamat niini nga kabuntagon sa padayon natong pagtuon sa written word of God nga nasulat sa Biblia. Og salamat kayo sa mga nagtan-aw sa niini nga live. May buntag kaninyong tanan.